So, eto na, nako, sa totoo lang, mga kababayan. Ito po, ang, actually, ako, wala akong masabi eh. Wala akong masabi, pero sa ngayon, nagpapatunay po na hindi po talaga 32 million naniniwala kay Sara. Promise. Ang 32 million siguro mga 3 million na lang. Oo. Nawala na yung 29. Kasi biruin nyo, ultimo yung vlogger noon na kung paano makipagbakbakan, makipagmurahan, makipagtutsadahan, makipagsabayan, no? Na ipagtanggol ang mga Duterte na walang iba kundi si Jam Magno. Toxic na ang tingin sa mga Duterte ngayon. Nako po, Jam Magno naglabas na ng saloobin at naglabas na ng opinyon at sinabing mananatili siyang magsuporta sa gobyerno, di ba? Mananatili siyang suporta sa gobyerno kasi pareho lang naman kami ni Jam. Hindi ko naman sinabing pareho kami ni Jam kasi magaling talaga si Jam. Ang sa akin lang is, ayan na naman yung my mind and me. Alam mo, sa totoo lang, sinampal na kayo ng katotohanan, puro pa rin kayo na true. Sabi ni Jam mismo, gusto kong umunlad ang ating bansa. Kaya susuporta at mananatili akong sumuporta kay Marcos. Diba? Kaya sa totoo lang, pareho kami ni Jam ng adhikain. Ako actually, supporter po talaga ako. Vlogger supporter ni Yorme Isko Moreno. Baby, pakibigay nito kay ate. Sa totoo lang, kasi ang ni Yorme noon, bumoto na ang tao. Yeah, actually si Yorme at si BBM noon magkalaban nung last 2022 election, sa presidential election. Sabi ni Yorme, bumoto na ang tao. Nakapagdesisyon na ang tao. Tayo, bilang mamamayang Pilipino, kung gusto nating umunlad ang ating bansa, tumulong in a little way. Yeah? Tayo bilang halal ng ating bayan, suportahan natin kung gusto nating umunlad ang ating bayan. Suportahan natin kung sino man ang nanalong presidente, ang nanalong pangulo, na walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Diba? Ngayon, ako naman bilang supporter ni Isko, sinunod ko lang ang kanyang sinabi na suportahan kung sino ang nanalong pangulo. So, gusto kong umunlad ang ating bayan. Kahit sabihin nyo man na bangag si BBM, kahit sabihin nyo man na weak leader si BBM, na perma na yan, nalagay na yan sa pera, nalagay na sa libro, nalagay na sa plaka, na siya ang nanalong presidente. Kaya ang tanging magawa lang natin, mag-antay na lang po siguro tayo na matapos ang kanyang termino kung ayaw nyo kay Bongbong Marcos. Ngayon, kung gusto nyong umunlad ang ating bayan, suportahan nyo na lang. Kung makita nyo na mayroong hindi magandang ginawa, banatan nyo. Kung meron kayong nakitang magandang nagawa, palakpakan ninyo. Ganun lang naman eh. Diba? So ngayon, ang nangyari, nanalo nga si BBM, ako gusto kong umulat ang bayan, sumuporta ako. Mahirap naman kasi yung, alam na kasi natin eh, yung mga tao na ayaw tumanggap ng pagkatalo, ibig sabihin, hindi sila sports. Diba? Pavilla Victor, ayun, mega love shoutout. Tita Nida, mega love shoutout po. Tama ka, paano naman si BP? Ay, sorry po, hindi po ako nakasupport kay BP Sara. No? Kasi ever since nung tumakbo si Isko, actually nakasupport ako sa kanya noon nung tumakbo si Isko. Hindi ako nakasupport kay Doc Willie Ong. Actually, Duterte supporter po talaga ako. Actually, die hard po talaga ako noon. Pero nung nalaman ko po na ganyan po pala talaga ang ginawa nila, syempre, tayong mga Pilipino,
para tayo mga dilata. Para tayong sardinas. Ang sardinas minsan may expiration. Tayong mga Pilipinong nakasuporta sa mga Duterte, nai-expire din. Di ba? Hindi naman na habang buhay pakainin ka ng tae, kakain ka rin. Di ba? Alam mo na toxic na, lumayo ka na. Bakit mo ipapanatili ang sarili mo sa toxic? May stress ka lang. Di ba? Happy Poor Farm Day. Mega love shout out. Sabi ni Diosdado Sarita, DDS pa rin kami. Wala namang problema kung DDS kayo. Ngayon, lagi kong ipaalala sa inyo na ang channel na to nakasuporta sa Marcos administration. Kung makarinig kayo ng hindi maganda patungkol sa mga Duterte, pasensyahan tayo. Nagkamali po kayo ng channel na pinasukan. Di ba? So ngayon, si Sara Duterte po, yung mga eksperto nagsasabi na ang sabi nila, much better daw siguro na mag-resign na lang siya kaysa ma-impeach siya. Ano nga ba ang kaibahan ng pag-resign niya at mai-impeach siya? So ito po, kapag na-impeach po si Sara Duterte, ano po ba ang mangyari? Una, na-impeach siya, bawal na po siya tumakbo or pumasok sa anumang posisyon sa government. Impeach na siya eh. Maliban na lang kung bigyan siya ng pardon ng presidente at tanggalin ang kanyang record. Katulad kay Erap noon. Kung naalala nyo si Erap, pina-impeach ni Gloria, umalit si Gloria. Ngayon, bakit nga ba si Erap nakatakbo muling mayor ng Maynila? Binigyan po siya ng pardon. So ngayon, halimbawa kapag si Sara Duterte na impeach, sino ba ang papalit sa kanya? 3 tao lang po or 4 na tao lang po. Una, ang may possibility na papalit sa kanya yung number 1 senador na si Robin Padilla. Pangalawa, may possibility na papalit sa kanya yung Senate President na kasalukuyan ngayong Senate President, si Chis Escudero. Pangatlo, ang House Speaker na si Martin Romualdez. Pang-apat, depende sa Pangulo ng Pilipinas kung sino ang kanyang gusto gawing Vice President. Pero kahit siya ang may gusto, bubutuhan pa rin yan ng Kongreso at Senado. So ngayon, ang mangyari kapag si Sara mag-resign, next election, pwede siyang tumakbong pagka-presidente. Ang tanong, kapag manatili pa rin matigas ang kanyang ulo na mismo kanyang tatay na nagsabi, Inday, mag-resign ka na, Inday. Kay bihira sa pamilyang Pilipino na ang tatay mo presidente, ang anak vice president. Bihira yan nangyari sa pamilyang Pilipinong politiko. Kaya ako, Inday, advice ko sa iyo, sabi ni Digong yan, mag-resign ka na, magnegosyo ka na lang. Kasi wala kang alam. So ngayon, simple lang naman yan, yung mga DDS na 32 million, wala po yung kwenta. Kahit sabihin nyo nga na 100 million kayo eh. Kapag pina-impeach si Sara Duterte, 24 ka senador at 300 plus na congressman lang magdesisyon yan. Walang kinalaman ang 32 million na bumoto sa kanya na robot naman ang iba. Yun po ang katotohanan. Ngayon, ang nangyari, yung vice president ninyo, bobo, tanga-tanga, inutil, walang kwenta, mananatiling matigas ang ulo, bahala siya sa buhay niya. Basta isa lang talaga ang masasabi ko, kapag na-impeach si Sara, ni tanod, wala na siyang tsansa. Maskin tanod or purok chairman, wala na siyang tsansa kapag ma-impeach. Huwag niyong sabihin bayaran ako, nagsabi lang ako ng totoo. Palibasa kasi kayo mga DDS, mga bobo kayo. Manood kasi kayo ng balita at i-check nyo sa mga abogado ano bang mangyari kung si Sara ma-impeach.
Hindi yung puro lang kayo bayaran, hindi kami naniniwala sa inyo. Kaya nga hindi umuunlad ang buhay nyo eh. Kaya nga hindi kayo yung mayaman eh. Hanggang ngayon, ralihista pa rin kayo eh. Diba? Tignan